sambayan ng Pilipino. Patuloy ang paglaganap ng dengue sa bayan ng Caranglan, partikular na sa Barangay Bungat, Burgos. Dahil dito, umaksyon ang pamahalang bayan sa pangunguna ng punong bayan, kagalang-galang Nubiminto C. Otik, upang puksain at labanan ng dengue sa naturang lugar. Para maiwasan at mabawasan ang kaso ng dengue, nagsagawa ng programa ang DOH sa bayan ng Caranglan sa pakikipagtulungan ng Department of Health at ng Sangguniang Barangay sa pangunguna ni Barangay Captain Ramire Almido at ng kanyang mga kagawad na isinagawa ng 2 araw noong Setyembre 2 hanggang 3 taong kasalukuyan. Mga ganong cases, inunahan na namin ng pag-i-spray sa eskwela at saka sa buong barangay for 2 days. Ang buong barangay ay naalarma dahil sa mga napapabalitang mga dengue cases sa kalapit barangay dito sa bayan ng Caranglan. Kaya nagkaroon kami ng agarang pagpupulong ang sangguniang barangay upang pag-usapan kung ano ang dapat namin gawin dito sa kasakupan ng aming barangay. Kung kaya nagkaroon kami ng ganitong programa na magkaroon ng pag-i-spray sa nasasakupan ng aming barangay, lalo na rito sa eskwelahan para sa ating mga estudyante. Sa halos lahat ng barangay at paaralan sa bayang Nabagit, ako si Aimee Pereira at para sa karagdagang ulat, narito si Ryan Pornes. Ryan? Magandang araw din sa iyo, Aimee. Sa ngayon, narito ako sa isang tindahan ng langis sa kabaan ng kalsada dito sa bayan ng Caranglan upang alamin ang kalagayan ng mga pasahero at tsoper sa bayang ito. Dahil sa patuloy na pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, ito rin ang sinisigaw ng mga naghihikawas na Pilipino. Ngunit hindi pa rin mababa ang singil ng mga tsoper sa pasahe. Kailan ba malulutas ang krisis na ito? Hanggang kailan ba papasanin ng mamayang Pilipino ang pasakit na ito? Kaya pati ang mga mag-aaral ay sumasakay na lamang sa libreng sakay makauwi lamang sa kani-kanilang mga tahanan sa kabila ng insidenteng maaring mangyari sa kanila. Ganito ang tanawin na makikita kapag oras ng uwian ng mga mag-aaral sa bayang ito. Dahil sa epekto ng sobrang taas ng singil sa pasahe, ramdam ang krisis sa mga naninirahan dito. Pati ang mga mag-aaral ay nagtitiis sa paglalakad at pagsakay sa mga pribadong sasakyan makapasok lang sa paaralan. Konti na lang yung sumasaya sa amin sa pagtaas ng gasolina. Makumal na talaga ang pasada namin dahil sa pagtaas ng gasolina. Maraming salamat. Back to you, Aimee. At para sa special report, ako si Aimee Pereira. Maraming salamat.